Alberto del Carmen, ang pangalan ng matandang ito na kanina pa nakatayo malapit sa isang food restaurant at halatang gutom na siya. Sinubukan niyang pumasok sa restaurant at nakausap niya ang isa sa mga clients doon. Walang dalang pera si Mang Alberto, kaya nagtanong siya kung pwede siyang makiinom dahil wala naman siyang pambili ng pagkain. Ngunit biglang dumating ang manager ng restaurant na nagngangalang Arthur Obispo. "Ano yun?" tanong ng manager. "Makikiinom raw ho, sir," sagot nito. "Wala akong dalang pera, pambili ng pagkain, kaya makikiinom na lang ako," sabi ni Mang Alberto. Imbes na bigyan ng tubig ang matanda, ay inutusan ng manager na paalisin ang matanda. Nakiusap ang matanda na bigyan lang siya na kahit kaunting tubig man lang, ngunit naladkad ang matanda palabas. Hindi man lang naawa ang manager sa matanda. Kaunting tubig man lang ang kanyang hinihingi. Pagkalabas ng matanda sa restaurant, ay di na siya bumalik pa roon upang makiusap na humingi ng tubig. Naglakad na lamang siya papunta sa isang maliit na bahay na malapit sa restaurant. Kumatok siya at agad naman siyang pinatuloy ng may-ari. "Good morning, sir," bati ng may-ari ng bahay. "Nauuhaw na ako. Handa mo nga ako ng tubig," utos niya. "Yes, sir. Komportable po ba kayo na nagsusuot kayo ng ganyang damit? Pag nalaman po ito ng anak nyo na nagpanggap kayo na mahirap, baka lalong mag-alala yun sa inyo," sabi ng may-ari ng bahay. "Huwag na kayong mag-alala at nag-iingat naman ako. At isa pa, sanay na ako sa ganito simula nung ako'y bata pa. Kaya wala silang dapat ipag-alala sa akin. At siya nga pala, gusto kong bilhin ng food restaurant na natuluyan ko kanina. Sabihin mo kay Secretary Maan na ayusin niya ang mga papeles na kailangan," sabi ng matanda. "Yes, sir," sagot nito. Paglipas ng ilang araw, tinanaw niya ulit ang food restaurant. Pagdating ng ika-17 araw ng Pebrero, ay mabibili na niya ang restaurant. Nakatayo siya sa may sasakyan at biglang may tumawag at agad naman niya itong sinagot. Tumawag ang anak niya na nagtatrabaho sa US bilang isang doktor. "Hello? Dad, nabalitaan ko, nabibilhin mo raw ang isang restaurant dyan sa Manila. Alin po dun?" tanong ng anak. "Food restaurant yun, anak. Gusto ko kasing pag-uwi mo rito sa Pilipinas sa susunod na buwan, ay doon ka na lang tumuloy dahil ang isa sa restaurant na nabili ko rito sa Quezon ay nalulugi na dahil sa kulang ang kliyente," sagot ng matanda. "Sige po, Dad. Abangan mo ang regalo ko sa'yo pagdating ko dyan. Bye," sabi ng anak niya at pinatay na ang telepono. Pagkatapos ng usapan, nagbihis si Mang Alberto ng lumang damit at bumalik sa restaurant. Umupo siya at nagmasid sa paligid. Ilang segundo pa ay dumating ang isang kliyente at nagtanong kung anong pagkain ang nais niyang bilhin at ibinigay ang listahan. Nakita niya ang manager na nagpalaya sa kanya. Nakita niya ang pagmamalupit nito. Tinawag niya ang isang lalaki na nagbabantay sa may pintuan at kinausap. "Magkano ang sahod sa restaurant na ito?" tanong ni Mang Alberto. 3,000 po kada kalahati ng buwan," sagot nito. "Siguro ay marami ka ding mga babayarang utang. Mabuti pa ay magtrabaho ka na lang sa akin. Kanina pa kitang nakikitang pinagmamalupitan ng manager mo," sabi ni Mang Alberto. Napaisip ang lalaki at sinabi niya na kontento na siya sa trabaho niya at magsisikap na lamang siya upang mabayaran ang utang ng kanyang pamilya. "Talaga bang ayos lang sa'yo ang tadyakan ka at ipahiya ka sa ibang mga kliyente rito ng manager mo?" tanong ni Mang Alberto. "Sanay naman ho ako," sagot ng lalaki. "Sige, sa ika-17 ng Pebrero, babalik uli ako dito. At siya nga pala, anong pangalan mo?" tanong uli ni Mang Alberto. "Anthony po, pero pwede nyo naman po akong tawaging Anton," sagot nito. "Anton?" sabi ni Mang Alberto at lumabas ng restaurant. Pagkaalis ni Mang Alberto sa restaurant, ay sinundo siya ng sasakyan. Di mo aakalain na isang matanda ang kayang magpanggap bilang mahirap. Gusto lamang niyang bilhin ang restaurant dahil ang pakay niya ay mapakulong si Arthur Obispo na isa sa mga miyembro ng korupsyon. Nang dahil sa kanya
ay namatay ang asawa ni Mang Alberto noong isa pa lamang siyang magsasaka noon. Isa si Arthur Obispo sa mga taong pinilit ang mga magsasaka na ipagbili sa kanila ang lupa na sinasakahan nila. Masyado nang matanda si Mang Alberto, ngunit tanda pa niya ang mga ginawa niya sa kanilang pamilya ng mga obispo. Namatay ang kanyang asawa dahil sa nabaril ito ng isa sa mga kasamahan ni Arthur. Wala siyang pampaospital, kaya napilitan na siyang ipagbili ang lupang sinasakahan nila para mapagaling ang asawa niya at madala agad sa ospital ng araw na iyon. Ngunit namatay din ito kinaumagahan. Hindi ni Mang Alberto makakalimutan ang mga nangyaring iyon dahil muntik-muntik na ring mawala ang nag-iisang anak niya na ngayon ay isang doktor na sa US. Pagsapit ng ika-17 ng Pebrero ay bumalik uli si Mang Alberto sa food restaurant na iyon. Sir Arthur, darating na po ang nakabili ng restaurant nyo. Wala naman akong sinabing ipagbibili ko tong restaurant. Paalisin nyo sila at hindi ko to pwedeng ipagbili. Sagot ni Arthur. Nakapasok na po sila at hinihintay ka na sa opisina nyo. Sabi mo, dadating pa lang sila. Ba't nandun na sila? Hindi ko naman sila pinapatuloy sa opisina ko. Sabihin mo na umalis na sila ngayon din. Pero hindi ko po yun kayang gawin. Lalo na't nandoon si Sir Alberto del Carmen. Ano? Gulat na tanong niya at nagmamadaling pumunta sa opisina. Inabutan niyang nakaupo ang matanda sa upuan niya. Mali atang upuan ang naupuan mo, sabi ni Arthur. Hindi na lamang sumagot ang matanda. Imbes na magsalita, ay ininom niya ang tubig na nakalagay sa mesa. Hoy tanda, pinapainom ko ba sa iyo yan? Walang galang na tanong ni Arthur. Pasensya na, nakikiinom lang ako. Sambit niya. Ikaw pala yun. Naiinis sa sambit ni Arthur. Mabuti naman at talas pa ang memorya mo, Mr. Arthur Obispo, sabi ng matanda. Wala kang karapatan na bilhin to dahil kahit kailan ay hindi ko ipagbibili tong restaurant na ito. At may karapatan ka bang pigilan ako't lalo na hindi naman ikaw ang nagmamay-ari nito? Tanong ng matanda at biglang pumasok ang isang batang lalaki na nasa 9 na taong gulang pa lamang. Siya ay si Jason Ray Kusako, isang Japanese. Ang kanyang ama ang may-ari ng food restaurant na iyon na namatay dahil sa kagagawa ni Arthur. Nakikita mo ba ang batang ito? Siya ang dapat na susunod na manager ng malaking restaurant na ito at hindi ikaw. At natatakot ka ba na may mawala sa iyo kapag nabili na namin to? Nararapat lang iyon sa mga katulad mo. Sa tingin mo ba, kahit isang magsasaka ako noon ay di ko kayang umasenso? Kahit na isa pa akong pulubi, kayang-kaya kong lampasan ka. Matanda na tayo, Arthur. At bilang na lang ang mga araw natin dito sa mundo. Lahat ng tao ay tatanda at nangihina. Masyado na tayong matanda para mag-away pa. Pero huli ka na. Mahabang sabi pa ni Mang Alberto. Wala na akong magagawa. Ano pa ba ang magagawa ng katulad ko? Mamamatay naman lang din ako dahil may sakit ako sa utak. Sabi ng doktor ay sa isang buwan ay maaari na akong pumanaw. Dahil hindi na ito kakayanin pa ng utak ko. Susuko na lang ako sa mga korupsyong nagawa ko noon, sambit ni Arthur. Sinabi niya ang lahat ng mga kasabot niya sa korupsyon at isa-isa silang dinakip. Pagsapit ng isang buwan ay namatay na si Arthur sa kulungan mismo. Ang Kusakos Food Restaurant ay isa na ngayong Del Carmen's Food Restaurant at ang batang si Jason ay inampon ng anak ni Mang Alberto na nanggaling sa US. Itinuring siya nito bilang tunay na anak. Kahit na gaano ka man kahirap, ay kayang-kaya mo yang lampasan. Huwag mong ikahiya kung ano ka man noon. Sabi nga sa English, don't judge the book by its cover. At kung ano ang ginawa mo sa kapwa mo, ay babalik at babalik din yan sa iyo balang araw.